Sabi dito ni Congressman Kiko Barsaga, we have nothing to lose. Wala na daw mawawala sa inyo pag pumunta kayo doon. No? And billions to gain, sabi ni Boss Kiko. Bakit daw? Hindi ko alam. Baka bilyong pera ang gusto niyang sabihin dito, ang ibig niyang sabihin. Wala nang mawawala sa atin, pero maaari tayong makagain ng billions, baka pera yung dito. Kasi mga kababayan, ang ine-ebas o sinasabi ni Kiko Barsaga na pupuntahan nyo daw po, walang iba kundi ang Forbes Parks. Without S nung parks. No, Forbes Park, mga kababayan. Susugurin nyo yan. Susugurin nyo, papasukin nyo yung Forbes Park. Bakit? Ilan bang politiko ang nakatira dyan? Hindi naman yata lahat politiko ang nakatira dyan. At hindi naman yata puro mga korap ang nakatira dyan. No? Masyadong mataas ang dyan. Masyadong mataas ang mga bakod dyan. Masyadong mataas ang security dyan. Hindi yata kayo basta-basta makakapasok dyan. Pero kung ipipilit ninyo na pasukin, try ninyo. No? Nang sama-sama kayong maioblo. Ganun lang naman yun, mga kababayan. Pribadong lugar ho yan. Ng mayayaman. At kahit na sabihin mo na si Kiko Barsaga, sandamukal na pera, yung kanyang iwinawagayway doon sa kanyang social media, naku po, katiting lang ho iyon nung mga tao na nakatira dyan. At panigurado ko, 100% na hindi ho lahat ng nakatira dyan ay politiko. Yung iba, multi-milyonaryo, multi-billionaire, no? Na walang kinalaman sa politika. Subukan yung manggulo dyan para sama-sama kayong maoblo. Di ba? Ang taas pa ng security dyan. Dyan daw ho kasi nakatira mga boss chief amo sir, kundi ako nagkakamali, yung si Martin Romualdez. Kaya trip na sugurin ni Kiko Barsaga. Ang tanong, gaano kaya kadami ang sasama sa inyo? Baka naman Kiko Barsaga, hindi ka dumating dyan sa panawagan mo. Baka mamaya isusugo mo lang yung mga sinasabing mga alipores ninyo o yung mga naniniwala. Diyan sa iyo tapos ikaw wala. Dapat ikaw yung unang-una. Ikaw yung unang-unang pupunta doon at kakalampagin yung Forbes Park. Naku, Forbes Park. Kayo, alam nyo naman no? Siyempre, yung katahimikan nyo, guguluhin itong mga ito. Siyempre, yung seguridad ninyo, ilalagay sa alanganin itong mga ito. Huwag kayong huwag kayong mag-atubili na ipaaresto kung kinakailangan ipaaresto. Kasi alam naman namin na hindi naman lahat ng nakatira dyan politiko. Meron dyan matitinong tao na yung kinita nila ay galing sa maayos na pagnenegosyo. Tapos ganito ang gagawin sa inyo na sinisigaw ni Kiko Barsaga. Iniisip ko, baka mamaya gawin sa inyo yung ginawa nung iba doon sa bahay ng mga Diskaya, mga taga Forbes Park, no? Baka yung sirain yung mga gamit ninyo kung sakaling makapasok ito. Idemanda nyo ho kung sakali na kinakailangan. Di ba? Bakit kayo ang pupunteryahin? Hindi naman ho dyan nakatira yung mga magnanakaw na mga politiko. Dyan daw kasi nakatira si Martin Romualdez. Kaya dyan ang pakay. Paano naman yung ibang mga residente na tahimik na namumuhay? Na binigyan ng kayamanan sa malinis na pagkakataon. Di ba mga kababayan? Kaya, yung mga sasama dito, yung mga ayaw magpaawat, yung mga nahikayat ni Kiko Barsaga, ihanda ninyo ang inyong mga kamay. Bakit? Baka meron sa inyong ibibigay na purseras. Di ba? Ganun lang naman yun, mga kababayan. Ganun dapat. Ano sabi dito? So ngayon mga bossing, kayo bahala dyan. Trip nyo yan Pero sa nakikita ko, parang walang ingay. Itong Oktubre 12 ho, mga bossing.
Hindi kagaya nung 21. Kasi yung 21 ho ng Setyembre, ang sigaw naman ho kasi doon, mga kababayan, kaya sumama po yung mga tao, is ang sigaw nila doon, labanan ang korupsyon. Hindi yung Marcos resign, hindi yung ganito, Marcos resign. Di ba nga ang sinisigaw at laging pinapaalala ng mga kapwa natin Pilipino na sumali doon sa Setyembre 12, ang isinisigaw nila doon is laban ito sa korupsyon. Wala ditong Marcos resign, hindi pagpapababa sa Pangulong Bongbong Marcos ang isisigaw dito. Di ba? Oh. At hindi din bring him home ang isisigaw dito. Wala. Para doon sa ano. Ngayon, ang ginawa ng mga DDS, dahil alam niyo naman, mahilig po sila na makipasak o makisali doon sa mga malalaking rally, tapos pagmumukain, naiisa ang ipinaglalaban na kagaya nung ipinaglalaban nila, ang pinaglalaban doon sa rally na yun, makikisali. Ganun ho, mga kababayan. Ngayon, ito, si Jesus Palsis ho. Ito ho yung attorney o lawyer na kinasuhan ni Chis Escudero. Siguro napikon si Chis Escudero kaya kinasuhan na din. Ang sabi ni Jesus Palsis dito, mga bossing, bukas, no, is matetest talaga, no, yung kakayanan ni Kiko Barsaga. How many will actually heed his call to protest in front of Forbes Park? Kasi sa ngayon wala akong nakikitang sasama eh. Parang mangilan-ngilan lang po yung nagsasabi, hindi kagaya nga, sabi ko nga, yung Setyembre 21, pati yung mga hip-hopan, pinopost nila. Malawakang rally. Di ba? Ito siguro ano lang to, sila-sila, baka hindi pa lalagpas ng 80 yung sasama dito sa panawagan ni Barsaga eh. Baka hindi lang langawin yung rally niya, pero baka nga hindi din pumunta si Kiko Barsaga. Yan ang nakikita ko dyan. No? Yung tipo bang wala, pati siya wala. Siya yung naghimok, siya yung nagpapunta. Dapat, kaya Forbes Park, kung sakali na mga residente ng Forbes Park, hindi ko naman po kayo sa pinangungunahan. Alam ko, mas magaling at mas matatalino kayo sa akin. No? Kung sakali na magulo kayo dyan, mabasag yung inyong kapayapaan dyan dahil dito sa kagagawa ni Kiko Barsaga at nung isa ni Boy Lighter, magdemanda ho kayo. No? Karapatan nyo ho yan. Pinasugod nila yung mamamayang Pilipino o pinasugod nila yung iilang mga DDS para puntahan kayo.